beloved Boss Mike Cervera. Dito na tayo! Pasok! Ng prosekusyon na paharapin bilang hostile witness si Vice President Sara Duterte. Oo. Hindi man siya required dumalo at nananatiling no-show sa paglilitis, Oo. sumulpot naman siya sa Senado at nagsabing hindi siya patitinag kahit Nako. maging duguan sa laban. O, kita nyo mga kababayan? Sabi rito mga kababayan, no? Hindi daw magpapatinag kahit duguan sa laban. Oo. Mga kababayan ko, kanino ba galing ang bloodbath? Di ba sa kanya yan? Para bang ngayon ang nangyayari, yung bloodbath na yon na winika niya, ang nangyayari ngayon biglang siya yung biktima nung kanyang sinabing yun Pinapalabas niya na siya yung biktima ng bloodbath niya, mga kababayan. O kahit daw siya'y duguan na, hindi pa rin daw siya susuko. Anong klase yan, mga kababayan? Sobra talaga ang pabiktim ni Sara. Ganun talaga. Natatakot Natatakot, mga kababayan. Takot, mga kababayan, si Sara dyan. Yung pagpunta niya doon sa Senado kahapon, di ba? Nakita nyo? Yung kanyang itsura, mga kababayan, parang tutang bakla parang tutang bakla si Sara Duterte doon, ha? Dati ang tapang-tapang, ngayon biglang ayaw kasi ni Attorney Pua, baka mahampas ko na naman to ng laptop. Nakuha nyo? Di ba may tinuturo na gumagawa na ng alibay? Meron ng pangkatwiran si Sara, yung kanyang abogado, samantalang dati gusto kong putulin ang ulo niya ba? Di ba? Ganun si Sara noon Gusto kong putulin ang ulo niya ba? At itatapong ko sa West Philippine Sea. Putang ina ninyong lahat! Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Lisa Marcos. Ganon-ganon si Sara Duterte noon, mga kababayan. Tapos ngayon, pag upo niya, alam niyo ho yung parang elementary na hindi alam yung sasabihin sa harap ng eskwela. Parang yung tinawag ka ng teacher mo. Ikaw, Mona Lisa Bailon, halika. Oy, Alicia Duran, halika. Ano ang masasabi mo sa nangyayari ngayon? Tatanungin ka. Alam niyo yung ganong pakiramdam at ganong itsura? Yung classmate nyo na hindi alam yung gagawin, di ba? Yung hindi niya alam kung ano sasabihin, hindi niya alam kung ano igagalaw, hindi niya alam kung ano yung, hindi niya alam kung ano ikikilos niya, at hindi niya alam kung saan siya mag-uumpisa. Kasi bawal magtanong. Oo. Huwag na kayong magtanong, sasagot na lang ako. Grabe, no? Yam yan, ganon. Charlie Whiskey, yung dati mong idol. Ay, di ba Gloria Smoot? Dating idol ni Charlie Whiskey. Ay, nako. Eto na mga kababayan ko, ano nangyari? May report si Ian Cruz. Nanggulat sa Senado si Vice President Sara Duterte. Bigla siyang nagpakita, pero hindi para dumalo sa impeachment trial, kundi para pulungin ang kanyang defense team. Humarap man sa media, hindi siya nagpaunlak ng mga tanong sa payo ng kanyang abogado. Kita nyo mga kababayan ko? Sa payo ng kanyang abogado, hindi nagpaunlak ng tanong ang putang ina. Tignan nyo yung itsura. Titigan nyo. Titigan nyo mga kababayan ko, ha? Titigan nyo, ha? Ayan, Trial, kundi para pulungin ang kanyang defense team. Humarap man sa media, Ayan, hindi siya nagpaunlak ng mga tanong Kita sa nyo? payo ng kanyang abogado. Yan, Nagbigay siya ng maikling pahayag. Tignan nyo mga kababayan, no? Tignan nyo mga kababayan yung itsura. Tanungin ko nga kayo, ganitong itsura, ganitong klase, ang pang-presidente? Sige nga ho. Yung mga DDS dyan, malaya kayong magsagot. Ipaliwanag yun nyo. Kung ganitong klase,
ang pang-presidente hindi tumatanggap ng tanong, nagpa-press con pa ang putang ina. Nagpatawag ka ng press con, pinag-antay mo yung media sa Senado ng 1 oras mahigit, yan lang pala yung sasabihin mo? Sige nga, eto yung panagmamalaki nyong gusto nyong maging presidente. Eh kung nabubuhay lang ho, kung nabubuhay lang ho, si Zoraida, baka ho pinagsasampal-sampal yan. Sa totoo lang, di ba? Kung nabubuhay lang si Zoraida, pagsasampalin yan eh. Bloodbath Ah. and bludgeoning. Tignan nyo, hindi pa kabisado yung sinasabi. Hindi pa niya kabisado yung sinasabi kasi dinugas niya. Pati ho yung kataga na yan na kanyang winiwika ay ninakaw ng putang inang idol ng mga tangat bobo. Di ba kayo nahihiya? 1 oras mahigit naghintay yung media. Tapos uupo, magweweka, magsasalita ng mga kataga. Yung pala mga kababayan, pati yung kataga na yon ninakaw! Nakakahiya, no? Sino pa kaya ang mga sumusuporta dito? Abay, nuknukan na kayo ng mga sira ang ulo. Sa mga sumusuporta pa rin kay Sara, isa lang ang masasabi ko, magpa-check up kayo sa albularyo. Kasi hindi na kayo tatanggapin ng mental hospital. Kailangan nyo magpa-check up sa albularyo. Oo. Kailangan magpatawas kayo. Agpaablat-ablat kayo. Di ba? Agpaablat-ablat kayo. Tiburong timarongday. Kena dagiti. Yung mga ano ng kawayan. Di ba mga kababayan ko? Magpapalo-palo kayo ng mga sanga-sanga ng kawayan, sanga ng bayabas, sanga ng kamatsile. At samahan nyo na rin ng saluyot ng ampalaya, dahon ng ampalaya, dahon ng talbos ng malunggay. Puta! Yun na yung kailangan ninyo. Magpaablat-ablat kayo. Di ba? Tangin. Oo, mga kababayan, matindi na ho yung sapi ng mga utak nyo. Di ba? Mas matindi na talaga sapi ng mga utak ng mga hayop na yan. I will be blooded but unbowed. Welcome to the bloodbath. Ayan na. Madam Vice President. Si Congressman Redon, banatan mo. But you cannot have a bloodbath from the sidelines. You cannot have a bloodbath from through proxies. No? May 1 oras lamang itinagal. Di ba? Hindi mo magaganap ang bloodbath kung may proxy ka, Sara, tanga. Kailangan daw ikaw mismo, para masabi naming magiging duguan. Para masabi namin duguan yung mangyayaring bloodbath mo, laban mo. Diyan sa Senado, ay ikaw mismo ang pumunta. Para sabihin mo, duguan ka na. Putang ina, yan palang duguan ka na. Di ba mga kababayan? Wala na yan si Sara. Ako mga kababayan ko, kahit po maglabos-labos, kahit po maghubad-hubad si Sara sa pangangampanya, kahit pa malusutan niya itong impeachment trial, kahit po mga kababayan, at matuloy na tumakbong presidente yan, kahit ho nakahubad na nangangampanya yan, hindi na ho mananalo. Maniwala kayo. Wala nang kapana-panalo si Sara Duterte. Wala na. Listado na ho ng maraming Pilipino kung anong klaseng kartada, kung anong klase na pag-iisip mayroon si Sara Duterte.
Uray man ikayang-kayang na sab anilasyon. Uray ikayang-kayang na uray agpugi-pugiit. Ay, nako! Di ba? Ay, nako, totoo! Word, di ba? Oh, si Iti Kawayan. Uray agkayang-kayang, uray agkuyadyad, uray agpugi-pugiit, uray agtaray-taray, agpaabagatan, agpaamyanan, agpalaod, agpadaya, nga silalabos, awan maala ng abutos. Tao pa mo ha! Paki-translate din nyo ha. Wala na. Awanan, nalpasyon. O, di ba, mga Ay, nako, mga kababayan ko. Ewan ko na lang talaga. Dito sa Senado ni Vice President Sara Duterte at dito nga sa Senator Lorenzo Tan. Tagalugin nga natin, kahit pa magtutuwad, o ito na, tatagalugin ko na. Kahit bumuka ka, kahit tumuwad, ha? Kahit na nakahubad, magtatakbo sa silangan, kanluran, hilaga, at ano ba 'yon? Isa pa. Kanluran, di ba? Wala, mga kababayan ko. North, west, south, east, tatakbo ng nakahubad si Sara, hindi na mananalo. Nakuha nyo na? Kahit na magtutuwad, kahit pa nakalabas ang kerret niya. Wala na. Timog yan. Timog pala. Bochok, buti na lang nandiyan ka. Di ba, no? Mga kababayan, Timog, oo. Nakuha nyo? Ayan, tinagalog ko na. Okay na. Ay, nako. Oo, mga kababayan, teka nga, meron pa kasi akong meeting, Wait lang, yan, yan. Ito. Yan, okay. Di ba, mga kababayan ko? Sana'y nag-enjoy kayo, mga kababayan, yun lang naman ang gusto ko sa buhay natin. Lagi tayong masaya habang nakakatulong tayo sa bansa, 'di ba? Nakakatulong tayo hindi lang kay Pangulong Bongbong sa kanyang trabaho, kung hindi nakakatulong tayo sa bansa natin. At the same time, lagi lang tayong masaya. Huwag tayong masyadong seryoso sa buhay. Nakakatanda. 'Di ba? Catherine Galpo, nakakatanda yung ganun. Kaya kailangan lagi lang tayong happy lang. Oo. Tapos minsan, Catherine Galpo, samahan mo rin ng bengbang. Pangit din pag walang bengbang, ha? Oo. Magbawas-bawas din kayo ng mga ninyo, ha? Manti-mantika. Ay, nako. So muli, mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Opo, kita-kita po tayo mamaya. Pangako. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.